ang komunismo. Ito ang ipinaglalaban noon ni Ninoy Aquino. Gusto niyang palitan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagkapangulo upang gawing komunista ang bansang Pilipinas sapagkat nakasaad sa batas na walang katapusan ang termino ng isang pangulo sa ilalim ng komunista pamamahala. Ibig sabihin, kung magagawa ni Ninoy na gawing komunista ang Pilipinas, ay nangangahulugan din ito na walang hanggang kapangyarihan para kay Ninoy at ng buo niyang pamilya. Buti na lang at matapang na sinuwag ni Marcos ang maitim na balak noon ni Ninoy at hindi natuloy ang maitim na balak na ito. Pero kung iisipin natin, paano kaya ang kinabukasan ng ating bansa kung tuluyan tayong nahulog sa pagiging communist country? Ano kaya ang magiging kalagayan natin ngayon kung natuloy ang balak ni Ninoy na gawing komunista ang ating bansa? Oh boy! Para sa mga hindi nakakaalam kung sino si Ninoy Aquino, siya lang naman ang nagpasimula at founder ng grupong NPA dito sa ating bansa na ang pangunahing layunin ay agawin ang gobyerno mula sa rehimeng Marcos at isailalim ito sa komunismo. Oh boy! Si Ninoy ay makasarili, gahaman sa kapangyarihan at walang malasakit sa kapwa Pilipino. Kaya ang mapasailalim ang ating bansa sa kanyang kamay gamit ang komunismo ay isang malaking bangungot para sa buong Pilipino. Kaya naman, narito at isa-isahin ko ang maaaring maging epekto sa ating bansa kung napasailalim tayo ng komunistang pamamahala. Number 1. Walang freedom of speech. Walang kalayaan sa pagsasalita ang mga tao sa ilalim ng isang pamahalaang komunista. Mas prioridad ang pangangailangan ng gobyerno kaysa interes ng lipunan. Ito ang patakaran ng komunistang bansa. Ibig sabihin, ang ideya tungkol sa individual na karapatan o freedom of speech ay hindi kasama sa mga prioridad ng isang komunistang gobyerno. Ang dahilan kung bakit sinusupil ang karapatang ito ay para hindi mawala ang mga nasa kapangyarihan, kung kaya't may mga paghihigpit na ginagawa sa mga individual na pagpapahayag, journalism, pati na rin sa ibang mga grupo na kumukuwisyon sa gobyernong komunismo. Ibig sabihin, ang tinatamasan nating kalayaan na sabihin ang nais natin sa gobyerno ay hindi kailanman itinotolerate sa isang bansa na nasa ilalim ng gobyernong komunismo. Ibig sabihin, kahit anong gawing pang-aabuso ang gawin ng gobyerno, ay wala kang karapatan na maglabas ng reklamo o magrally. Hindi ka pakikinggan dahil ang tanging tama lamang dito ay walang iba kundi ang gobyernong nasa ilalim ng komunismo. Number 2. Hindi masyadong mabibigyan ng konsiderasyon ang mga pangangailangan ng mga consumers. Ang balanse sa pagitan ng supply at demand ay maaaring imposibleng makamit. Ang isang communist country ay kadalasang hirap na mahanap ang tamang balanse sa pagitan ng supply at demand dahil ang gobyerno nito ay gumagawa lamang ng mga bagay batay sa kung ano ang pinaniniwalaan nito na kailangan ng buong populasyon upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Halimbawa sa North Korea, alam mo ba na nagbibigay sila sa kanilang mga manggagawa ng mga ipinagbabawal na gamot na maaaring magpalimot sa kanila sa nararamdaman nilang gutom sa halip na bigyan sila ng aktual na pagkain na makakain upang magkapagpatuloy sila sa pagtrabaho. Ang ganitong trato sa mga manggagawa sa North Korea ay hindi makatao. Higit sa lahat, ang ganitong proseso ay naglalagay ng higit na panggigipit sa pangkalahatang populasyon ng buong bansa na sabalitang sumunod sa mga mandatos na may kinalaman sa produksyon dahil ang kahihinatnan ng pagsuway dito ay maaaring isang mabigat na kaparusahan. Number 3. Malabo kang makapagtabi at makapagpalago ng pera mo.
sa ilalim ng isang komunistang bansa. At dahil ang lahat ng nasa bansa ay pag-aari ng komunismong gobyerno, ay wala kang magagawa kundi sundin ang patakaran tungkol sa kung hanggang saan at hanggang magkano lamang ang iyong dapat na iuwing kita para sa iyo at para sa pamilya. Kapag naabot na ang limit sa iyong sweldo mula sa iyong trabaho, ang anumang natira mula sa iyong sweldo ay tiyak na ibabalik ito sa gobyerno para muling magamit at wala kang magagawa tungkol sa bagay na ito. Hindi rin ipinapahintulot sa isang komunistong bansa na mag-save ka ng pera mula sa iba pang trabaho o bagay na iyong pinagkikitaan. Basta kung ano lang ang nakatakdang sweldo para sa iyo, ay iyon lang dapat ang ibabudget mo at ng iyong pamilya. O makakakuha ka ng garantisadong kita. Ngunit bukod dito ay wala na. Walang bonus, walang incentives, walang entitlement pay at iba pang mga benepisyo. At kung ikaw ay mahuhuli at mapapatunayan na nagpapalago ng iyong kita gamit ang ibang paraan, ay asahan mo na ang ganitong aksyon ay may karampatang parusa na kailanman ay hindi natin mararanasan sa isang demokratikong bansa at pamamahala. Nakakalungkot rin nga ba? Pero ito ang mapait na katotohanan sa isang communist government. Number 4. Paghihigpit ng gobyerno tungkol sa pagpapalabas ng mahahalagang impormasyon sa mga nasasakupan nito. Ang isa pang hindi kanais-nais sa isang komunistang bansa ay ang matinding paghihigpit nito na ipaalam at ipakita sa kanyang nasasakupan ang ilang mahahalagang impormasyon na may kinalaman sa ating bansa. Karamihan sa malalaking media channel ay kontrolado ng gobyernong komunista at ang mga tao ay kadalasang nakakatanggap lamang ng mga impormasyon na nakakatulong upang mapanatili sa pwesto kung sino man ang pinuno ng bansang iyon at may pagpatuloy ang kanyang rehime ng mas mahaba pang panahon. Higit pa rito, ang impormasyon na maaaring makapinsala sa isang komunistang gobyerno ay kadalasang pinaghihigpitan at hindi pinapaalam sa mga tao na nasasakupan ito. Hindi ito katanggap-tanggap dahil kapag nangyari ito ay magiging mangmang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Mga minamahal kong kapatid, si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kauna-unahang presidente na tumutol at lumaban sa ideolohiyang komunismo. Sa doktrinang komunismo, bawal ang relihiyon. Ang pinuno o presidente lamang ang nagiging Diyos ng taong bayan. At ito ang nais na makamtano ni Ninoy Aquino, kung kaya't pilit niyang sinisiksik sa bansa ang ideolohiyang komunismo.